Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Para lagi kayong updated sa mga weather updates at mahahalagang abiso, huwag kalimutang isubscribe ang aming channel at i-follow ang mga susunod pang ulat panahon. Patuloy po ang paglapit sa kalupaan ng low pressure area na nasa silangan ng Mindanao. Huli itong namataan na higit 300 kilometro na lang ang layo mula sa silangan ng Surigao del Sur. At sa ngayon ay hindi pa rin ito inaasahang magiging isang bagyo. Subalit asahan na po ang mga pag-ulan na minsan ay malalakas sa Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, gayon din sa Central Visayas at Northern Mindanao. Direktang epekto po ito ng low pressure area. Ngayong araw ay inaasahan ang mataas na tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, at Katimugang Bicol dahil pa rin sa low pressure area. Samantala, ang isa pang tropical depression na matagal nang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay lumakas at naging isang tropical storm, at mayroon na itong international name na Hagupit. Huli itong namataan sa layong higit 2,000 kilometro sa silangan ng Mindanao. Batay sa analisis ng Pag-asa, inaasahang kikilos ang low pressure area sa silangan ng Mindanao hanggang southern Palawan mula Huwebes hanggang Sabado. Gayunpaman, hindi rin inaalis ang posibilidad na ito ay malusaw habang binabagtas ang kalupaan ng southern Mindanao. Samantala, ang tropical storm Hagupit ay patuloy na kikilos pakanluran patungo sa ating kalupaan at inaasahang makakapasok sa Philippine Area of Responsibility mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado. At sa pagpasok nito sa PAR, papangalanan itong Kaloy. Ito ang magiging pangatlong bagyo para sa taong ito at unang bagyo para sa buwan ng Mayo. Inaasahang kikilos ang bagyo pahilagang kanluran habang nasa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Posibleng magkaroon ito ng direktang epekto pagsapit ng early next week sa eastern sections ng Bicol Region at Eastern Visayas. Maaari ring magdulot ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, at Quezon. Gayunpaman, may posibilidad ding humina ito habang papalapit sa kalupaan ng Quezon dahil sa shearline o pagkakaiba ng direksyon ng hangin na maaaring makaapekto sa sirkulasyon ng bagyo. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, asahan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Sa umaga pa lamang, may mga pagkakataon na ng malalakas na pag-ulan sa Eastern Visayas kaya't mag-ingat sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan. Sa natitirang bahagi ng Visayas, magiging makulimlim ang panahon sa umaga at may tsansa ng light to moderate rains na maaaring lumakas pagsapit ng hapon hanggang gabi dahil sa thunderstorms. Mag-ingat din sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at manatiling updated sa mga advisories at heavy rainfall warnings. Ang temperatura sa Visayas ay maaaring umabot lamang sa 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, dahil sa low pressure area, mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa Caraga Region, malaking bahagi ng Davao Region, gayon din sa Bukidnon, Misamis Oriental, at Camiguin. At sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan ang light to moderate rains sa umaga na kalat-kalat at hindi tuloy-tuloy, ngunit maaaring lumakas pagsapit ng hapon hanggang gabi dahil sa thunderstorms. Sa Soxargen, at natitirang bahagi ng Northern Mindanao, Bangsamoro Region, at Zamboanga Peninsula, mag-ingat din sa pagbaha at pagguho ng lupa. Kung lalabas ng bahay, siguraduhing may dalang payong o kapote. Sa Palawan, inaasahan pa rin ang fair weather conditions at wala pang tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, bagamat maaaring kumulimlim pagsapit ng gabi hanggang hating gabi. Magpapatuloy ang pag-ulan dito sa mga susunod na araw. Sa Luzon, may tsansa na ng pag-ulan sa Katimugang Bicol sa umaga dahil sa low pressure area. At mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate, at maging sa Camarines Sur pagsapit ng hapon hanggang gabi. Mag-ingat sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin ang fair weather conditions. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, maliit lang ang tsansa ng mga pag-ulan, bagamat may mga localized thunderstorms sa Ilocos Sur, Benguet, at La Union. Ang temperatura sa Baguio City ay mula 17 to 26 degree, habang sa Metro Manila ay maaaring umabot sa 34 degree. Sa Tuguegarao, maaaring umabot sa 37 degrees Celsius, at ang heat index ay posibleng mas mataas ng 2 hanggang 7 degree sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya paalala para sa ating mga kababayan, ugaliing uminom ng sapat na tubig at gumamit ng payong o sombrero kung lalabas sa tanghali. Sa susunod na 24 na oras, wala namang gale warning o inaasahang sea travel suspensions.
Sa pangkalahatan, kalahati hanggang 1 metro ang taas ng alon sa mga baybayin ng bansa. Ngunit kapag may thunderstorms, maaaring lumakas ang hangin at alon na posibleng umabot sa 2 metro, lalo na sa Visayas at Mindanao.